Magandang gabi po sa inyo. Ito naman po, oras na naman po ng gabi. Oras na naman po sa pagluto ng aming pagkain, ng aming ulam or uulamin po. So ito po ngayon ang aking inihandang uulamin para po sa aking mag-anak, sa aking pamilya po. Ang atin pong lulutuin ngayon para po sa ating pamilya ay ang fried pork. So, andito po ang ating ingredients para sa pagluluto ko po ngayon. Ang ating pork chop. 8 pirasong pork chop. Ayan po. Ang ating itlog, 3 piraso. Breadcrumb. Yung dairy cream po natin. Ang ating crispy fry. Ito po yung gagamitin natin para sa ating fried pork. Ang ating kalamansi na nailagay ko na po doon sa ating pork chop. Yung kalamansing, 5 kalamansi. Ang oil, mantika po. Ang ating oyster sauce. Ang ating Knorr seasoning flavor. At ang ating paminta. So, ayan po ang aking gagamitin para po sa aking pagluluto ng fried pork. Yan po. O, siguro naman po ay alam nyo na po itong kung paano po mag-fried po ng pork. Pero ibig ko lang pong isi-share sa inyo kung paano po ako magluto ng fried pork. So, ayan po. So, ito pong baboy, yung pork chop po natin ay natimplahan na po natin ng Knorr seasoning ng ating oyster sauce. Nailagay na po natin kanina. Naibabad ko na po yan. Pati na po ang ating kalamansi. Ayan, naibabad ko na po yan. So, ngayon naman po ay lalagyan po natin dahil hindi ko pa po ito nalagyan ng ating paminta. Kaunting paminta lamang po para hindi po siya maanghang. Para pwede po sa mga bata. So, lalagyan na po natin siya ng paminta. So, ulitin ko po ay kaunti lamang pong paminta. So, tansyahin lang po na hindi po siya magiging maanghang. So, hindi pa po, yan, konti lang po lumabas. So, ayan po. And then, nalagyan ko na po siya ng paminta. Ngayon po ay ating hahaluin. So, kukuhanin lang po natin ang ating panghalo. So, ayan po, hahaluin natin ang ating pork chop. Naibabad ko na po ito siguro mga 30 minutes sa kalamansi, Knorr liquid seasoning, oyster sauce, at saka kaunting toyo pala, nilagyan ko po ito. So, hindi ko dinamihan ng toyo kasi po madali po siyang masunog dahil po sa iba na po yung kulay ng toyo, may itim na po. Kaya po pagka niluto po siya at marami pong toyo ay madali po siyang umitim yung luto natin. So, ayan po. So, nahalo ko na po yung paminta.
Naihalo ko na po yan. Ngayon naman po ay lalagyan natin ng dairy cream. Ayan po. So, siguro po sa palagay ko, yung iba po ay hindi po naglalagay ng dairy cream. Ako po ay naglalagay po ako ng dairy cream kapag nag-fried chicken po ako at saka nag-fried pork. So, ito pong kalahati ng dairy cream ay kalahati pa po dito, bali 1/4 ng dairy cream ilalagay po natin sa ating fried pork. So, kukuhanin natin ang ating ang 1/4 dito sa dairy cream. So, ang kalahati po dito ay kukunin natin para ihalo po dito sa ating pork chop. Kalahati po ng kalahati or 1/4 ng isang buong dairy cream. Yan po. So, ito na po. So, ito pong kamay ko po, malinis po ito. Nagugas po ako ng kamay bago po ako magsimulang magluto. So, ihalo na po natin, i-massage natin dito sa ating pork chop yung ating dairy cream. So, pahid-pahid lang po yung dairy cream dito sa ating pork chop. Ayan. So, kabila naman po, papahiran natin. So, hanggang po, pahid ng pahid lamang po dito sa pork chop, dito sa dairy cream po, hanggang sa matunaw po yung dairy cream. So, ayan po, maliit na lang po yung dairy cream. Papahid pa po natin dito. So, alam nyo po ba na mas lalong nagpapasarap po ito sa ating fried chicken at saka sa ating pork chop na fried po or fried pork. Kapag pinahiran po natin siya ng dairy cream, bababad po natin or pwede pong hindi na rin po or isama po natin yung dairy cream sa pagbabad ng toyo na ating panimpla po ng kalamansi at ng iba pa po. Pwedeng isama po natin itong dairy cream sa pagbabad. So, ngayon po ay dahil po ay panghapunan po ito at ang oras po ay mag-alas 7 na po ay hindi ko na po sinama yung dairy cream sa pagbabad. Minamassage ko na lang po dito sa ating pork chop. So, uulitin ko po. Nakikiusap po ako sa inyo kung sino man po yung nakapanood ng aking mga vlog. Paki-share po at saka paki-subscribe po please. Nakikiusap po ako. Paki-like, share, and subscribe po sa aking vlog. Juneva Laves po ang aking pangalan sa aking vlog po. Sa mga nakapanood po sa aking vlog, ulitin ko po, nakikiusap po ako sa inyo. Paki-share po ito sa inyong mga kakilala po, sa inyong mga friends. Itong vlog ko po at paki-subscribe na rin po. Maraming salamat po. So, massage lang po natin yung pork chop.
Ayan po. So, i-massage lang po natin ng mabuti yung dairy cream po para magsusuot po yung kanyang lasa dito po sa ating pork chop. So, ayan po. So, ano na po natin yung dairy cream dito sa ating pork chop. Ayan po. So, isusunod naman po natin. Hugas po muna ako ng kamay dahil po yung aking kamay ay napuno po ng dairy cream. So, ang susunod po natin ay yung itlog po natin. Atin po itong bibiyakin po natin. Ay, okay, dandan lamang po para hindi po masama ang. So, yung kamay ko po, meron pa rin pong dairy cream. O, saglit lamang po. Hugasan ko lang po ng mabuti ang aking kamay dahil po hinugasan ko na po ito ay hindi pa rin po natanggal yung dairy cream. Saglit lamang po, maghugas lamang po ako ng aking kamay para maalis po yung dairy cream. Ayan po, tapos na po tayong maghugas ng kamay. Ngayon po ay anuhin na po natin ang ating itlog. Itong itlog po ay hindi ko po ihalo dito sa pork chop, kundi gagamitin ko po ito. Igugulong ko po ito. Igugulong ko po yung pork chop dito. Bago ko po ipiprito or ipa-fried po yung pork chop. Ayan po, haluin lamang po yung itlog. So, depende po kung ilan pong itlog na gusto nyo. Depende rin po sa pork chop na lulutuin ninyo. So, sa akin po ay tinansya ko lamang po. 3 itlog lamang po yung gagamitin ko. Pero bumili po ako ng 5 itlog kasi baka po ay kukulangin po. Makakapos po ako. So, ayan po. So, naka-ready na po ang ating itlog. Ngayon naman po ay i-ready naman po natin ang ating breadcrumb at ang ating crispy fry. So, kukuhanin natin po itong breadcrumb. Ito po ang ating breadcrumb. Yan. Lalagay lang po natin dito. Ayan po. Pag kukulangin po ay pwede po natin itong dadagdagan mamaya. Ngayon naman po ay ang ating crispy fry. So, ito po yung aking ginagamit ulitin ko po, ito po yung aking ginagamit kapag nag-fried po ako ng pork. Same lang din po sa chicken. So, gugupitin po muna natin. So, ayan po. Bubuhos na po natin. Ay, hindi pa pala nabuksan. Sorry po. Kala ko bukas na.
So, dalawa lang po yung binili kong crispy fry. So, ayan po. Nailagay ko na po yung isa. Yung isang balot. Ngayon naman po ay yung isa pa. So, gugupitin po muna natin ito. Ayan po. So, pangalawang pack po ito ng crispy fry. So, sa inyo pong lahat po, sa lahat po sa buong mundo, Merry Christmas po! Kahit tapos na po yung December 25 ay Christmas pa rin po. And Happy New Year! Manigong bagong taon po sa inyong lahat. Mga kaguro ko. So, ayan po. Ready na po ang ating breadcrumb. Ayan po ang ating crispy fry. Ang ating itlog. Ayan. So, ngayon po ay ready na rin po natin ang ating kawali. Ayan na po. Handa na po ang ating kawali. Pero hindi pa po natin sinindihan. Kunin lang po natin merong pong konting ano. So, nakahanda na po ating kawali pero hindi ko pa po sinindihan. Dahil po, ang gagawin po natin ay igugulong po muna natin ang ating pork chop dito po sa ating itlog. So ang first step pong gagawin po, ito po ang pork chop natin ay nakababad na po sa tuyo, oyster sauce, paminta po, nor liquid seasoning at saka kalamansi po. Ayan. So, ngayon po ay atin na pong igulong ang ating pork chop isa-isa dito po sa itlog. Ayan. Lalagay po natin sa itlog. Ganyan po. So, baliktad po natin. Ayan. Pagka naigulong na po sa itlog, dito naman po sa ating crispy fry. Yan po, dito. Yan. So, tiyakin lamang po natin na lahat pong bahagi ng pork chop ay malagyan po ng crispy fry. At pwede rin po palang lalagyan nyo po, haluan nyo po ng harina po itong crispy fry. Pwede din po. Pero ngayon po ay hindi ko po hinaluan. So, pagkatapos po dito, ulitin ko po sa itlog. Igulong nyo po yung pork chop. Then, kasunod po dito sa crispy fry. And then, sa huli po, bago po ninyo iprito, ay dito po sa ating breadcrumb. Yan. So, kailangan po, balot na balot po siya sa breadcrumb po. So, ayan po. So, ihanda ko lang po. Maganda lamang po ako dito ng mga 3 piraso po. Para po sa first batch na ipiprito ko po. So, maglalagay po ako dito ng 3 pork chop na ready na pong iprito. So, ayan po. Naanuhan ko na po siya ng breadcrumb. So, ilalagay lang po natin dito siya sa plato muna. Ayan po. And then, kukuha pa tayo ng 2 pa po. Ayan. Ulitin ko po. Igugulong dito sa itlog ang pork chop. At pagkatapos po, dito naman po sa ating crispy fry. Ayan po. So,
So, dapat po ay kapag nagluluto po kayo para sa inyong pamilya po, ay masaya po kayong nagluluto. Para po, para masarap po ang inyong niluto. Dahil po kapag nakasimangot po tayo at masama po ang ating loob, habang nagluluto po tayo para sa ating pamilya, ay baka po magiging mapait po ang ating niluluto. Joke po. Pagkatapos po sa crispy fry, ulitin ko po dito naman po sa breadcrumb. Ayan po. Kumusta po pala ang inyong Christmas? Yung inyong Christmas celebration po. Nawa po, sama-sama kayong pamilya. Kahit kaunti po yung ating handa para sa ating Pasko, basta kasama po natin ang ating pamilya, ang ating mga mahal sa buhay, ay sobrang saya na po. So, ayan po, pangalawa na po ito. Lalagay po natin dito sa lagyanan. So, isa pa po para insakto po sa kawali. Tatlong pork chop ilalagay po sa unang first batch na pag-fried or pag-prito po. So, ayan po. Dito naman po sa crispy fry. Okay? Ayan po, dito naman po ulit sa breadcrumb. So, paulit-ulit lang po ang ating gagawin. Gugulong sa itlog. Tapos, ilalagay sa breadcrumb, sa crispy fry. And then, sa huli po, bago po iprito, ay igulong po, ilalagay po muna sa breadcrumb. Pinakahuli po. So, siguraduhin po natin mabalot po ng breadcrumb ang ating pork chop. So, ayan po. Pangatlo na po. Ayan. Dahil po nakagulong na po ako ng tatlo, ayan po. Ay, saglit lamang po. Sindihan lamang po natin ang ating ilaw para medyo, ayan, maliwanag na po. So, ayan po. Na-ready ko na po yung tatlong pork chop para po iprito. Ngayon po ay i-ready na po natin ang ating kawali. Sisindihan na po natin ang ating kalan. So, wag pong masyadong malakas po para hindi po mapilitang, parang hindi po pilit ang pagkaluto ng ating fried pork. So, ayan po. So, meron pa po tayong 5 pork chop na naiwan. So, lalagyan na po natin ng mantika ang ating kawali. So, antayin po, bago nyo po ilagay yung pork chop, yung ipiprito nyo po ay antayin nyo pong uminit ang inyong mantika, yung mantika sa kawali po. So, ilagay na po natin ang ating mantika. Ayan. Dagdagan pa po natin. So, antayin natin uminit po ang ating mantika. Saka po natin ilalagay ang ating ipipritong pork chop. So, habang nag-antay po tayong uminit ang ating mantika doon sa kawali po, ay ipapakita ko po sa inyo. Kanina po ay pumunta na po kami sa Tiangge. Yan, bumili na po ako ng mga fruits para po sa New Year. Ayan po ang aking nabili.
So sa nakaugalian na po sa mga kadalasan sa mga Pilipino po ay kapag New Year po ay naghahanda po sila ng mga bilog na fruits. So ganun din po ang aking ginagawa. Pero po itong mga fruits ko po ay 10 uri pa lamang po. Kulang pa lang po ng 2 uri po. 10 kinds of fruits pa lang po ito. So mayroon na po akong melon. Ito po yung parang melon na, ayan po, hindi ko po alam yung pangalan yan. Malutong po siya. Pag binuksan po siya ay para din pong melon po, pero malutong siya. Japanese daw po ito. Then meron po akong suha. Galing daw po ito sa Davao. Meron na rin po akong ito, nakalimutan ko po yung pangalan nito. Sorry po. Ito po, ano nga po ito pa? Nakalimutan ko. Pa? Peras po pala. Sorry, nawala sa isip ko. Peras po. And then yung apple. Pineapple po. Meron na po ako. Poncan. Yung lemon po. Ayan. Yung ket po. At saka yung, ano po ba? Ito pa, tawag nito? Longgan po. Ayan. So, 2 na lang pong kind or uli na prutas na bibilin ko para complete na po ako sa 12 fruits, 12 kinds of fruits. Ayan po. Ayan po, titingnan natin, susubukan natin ang ating mantika kung mainit na po ba. So, lalagyan lang po natin siya ng konting ganyan. Okay, pwede na po. Wala po siyang tunog. Pero pag lalagyan po ng asin or ng tubig po, malalaman mo po na mainit na po siya dahil tumutunog po siya. So, pwede na po yan. So, ilalagay na po natin ang ating pork chop. Ayan po. So, sa lahat pong, sa mga kaguro ko po, sa lahat na guro sa buong mundo, nakikiusap po ako. Mga kaguro ko, tulungan niyo po ako sa aking vlog. Paki-subscribe po at paki-share na rin po sa ating mga kasamahang guro. So, hihinaan po muna natin kasi medyo malakas po yung apoy. Yan. So, ayan na po siya. So, ang pag-fry po natin dito ay 5 minutes po natin siyang ipa-fry. Yung kabila po. Ayan. Diba ito po yung sa kabila ay nasa ilalim po. 5 minutes po. And then, after 5 minutes po, baliktarin natin. Pagka 5 minutes na po. And then, pagkatapos po na mabaliktad ay 5 minutes po ulit. Ganun po. So, kailangan po ay hindi po masyadong malakas ang apoy. So, 5 minutes po tayong mag-fry nito. Sa kabila po. And then, baliktarin natin. Pagkabaliktad po ay 5 minutes po ulit. So, yung isa po, mabilis po siyang nag-brown. Yan po. Ayan na po ang ating fried pork.
Ayan po. So, mas maganda po kapag lutang po sa mantika yung ating pina-fried. Pero yung ginawa ko po, halos pinantay ko lang po dahil po baliktarin ko rin naman po ito. Kasi po, nagtitipid po tayo. Dahil po pag maraming mantika po ilalagay natin, lumulutang po sa mantika, ay after po ay masasayang lamang po ang mantika. Pero po, pwede naman po yung use na oil po ninyo, ay maaari nyo pong iprito or gagamitin ulit po. Para po sa pag-fried ng or pagprito ng isda, o di kaya ng mga tuyo, ayan po. So, first batch po ito ng ating nilutong pork chop. So, ngayon po ay habang nag-antay po tayo ng 5 minutes bago po baliktarin, ay ready po muna tayo para po sa pangalawang batch po. So, kuha po tayo dito ng pork chop. Gugulong po natin sa mantika. Para mamaya po ay ready na po siya pampalit doon sa unang batch. Ayan. Then, pagkatapos dito sa breadcrumb. Ayan po. So, lagay po natin dito sa ating lagyanan. Okay, so 5 minutes na po. Baliktarin na po natin ang ating rito. Ayan po. Isa naman po. So, ayan po. Nabaliktad na po natin lahat. Ngayon po ay pagka baliktad nito ay 5 minutes din po natin itong prituhin yung kabila po. Yan, 5 minutes po. Okay, maganda po ulit tayo dito ng ating ng ating pork chop na prituhin sa pangalawang batch. Ayan po. So, pasensya na po, yung aking mga vlog po ay wala pong edit-edit po. So, kung ano po yung nakikita at naririnig sa aking video, sa aking vlog, ayun na rin po yun. Dahil po, syempre, sa umpisa pa lamang po ay wala pa tayong konti pa lang po ang alam natin sa pag-video po, sa pagbablog. Kaya, medyo magpatulong po muna ako sa marunong pong mag-edit. Kaya pong ating mga vlog po ay hindi po ini-edit to. So, kung ano, ito po yung totoo. Wala po akong binawas, wala po akong binago sa aking video, sa aking vlog po. Kung ano pong nakikita ninyo at naririnig at napapanood, ayan po ang totoo po. Wala po akong binago, wala po akong
ginagawa dahil hindi ko pa po alam kung paano po mag-edit. Pasensya na po. Ako po ay nagsasabi lamang po ng totoo. So sa mga ano po, paki-comment nyo lang po ako kung paano po mag-edit. Okay, 5 minutes na po. Tanggalin na po natin ito. Haunin na po natin yung unang batch na ating piniprito. So, ayan po. So, lalagay na po natin. Patuluin po muna natin. Lalagay po natin dito sa screen. So, ito na po, lalagay natin. Yung isa pa po. Ayan po. Ayan na po. At ating isa pa. Ayan po. Okay, yung pangalawang batch naman po. 3 po ulit. Dahil tatlo lang man po yung kasya dito sa ating kawali. Okay, ayan po. Isa pa. At yung pangatlo. So, ayan na po siya. Yung pangalawang batch po natin. So, meron pa po tayong dalawang naiwan. Dalawang hiwa po. Titingnan po natin. Ayan, dalawa na lang po. Sa dalawa. So, dalawa na lang pong naiwang hiwa. So, dahil po ay konti na lang, wala na pong natira sa ating breadcrumb, ay dagdagan po natin ito. Yan. And then, dahil po nakapos po tayo sa ating crispy fry, ay kukuha po tayo dito. Ayan po. Ayan. Dagdagan po natin. Konti lamang po kasi dalawa na lang naman. So, 5 minutes po ulit yan. Antayin natin ng 5 minutes bago po natin baliktarin. Yan. So, maganda po tayo sa huli pong batch, yung dalawa pong hiwa. Gulong sa itlog. Sa crispy fry. And then, sa breadcrumb. Ilalagay natin dito sa lagyanan. Ayan. So, yung isa pa po, kunin natin. Taktak po natin kasi meron po siyang buto ng kalamansi. Dahil pag may buto ng kalamansi po ay mapait po yun. Kailangan wala pong buto ng kalamansi kapag ating ipiprito. Ayan po. So, marami po tayong sobrang itlog. So, ayusin po muna natin itong breadcrumb. So, hindi ko na po, tama lamang po ito sa isang hiwa. Ayan. And,
Lagay natin ang pork chop dito sa crispy fry. So, gagano na lang po natin dito. And then, dito po sa breadcrumb. At lalagay natin dito sa lagyanan. So, ayan po. So, balikan ko po kayo after 5 minutes po para baliktarin natin ito. So, ipakita ko po sa inyo ang naluto ko na pong 3 pork chop. Yung ating fried pork. Ayan po. Medyo madilim po. Ayan po ang ating fried pork. Ayan. Okay. So, tingnan po natin ang pangalawang batch po. Ngayon po ay atin na pong baliktarin dahil 5 minutes na po. Okay. Ayan, tama lamang po. Pati po sa pagluto ng fried chicken po, ay sorry, nalaglag po ang ating isang sandok. Pati rin po sa pagluto ng fried chicken po, kapag nagluto po kayo, pero depende pa rin po sa gusto ninyo. Kapag nagluto po kayo po, ay gusto ko lang pong i-share sa inyo, na kapag nagluto po kayo ng ganito, pork chop po or fried pork or fried chicken po, pag ipaprito nyo na po ay 5 minutes po ang pagprito, and then after 5 minutes baliktarin po. Pagkabaliktad po ay 5 minutes din pong piprituhin ulit. So bali 10 minutes po lulutuin ang fried pork or yung ating fried chicken. 5 minutes sa kabila, 5 minutes din po sa kabila pagkabaliktad po. So, antay po tayo ng 5 minutes dito bago po natin haunin ang pangalawang batch po. Ito po ang aking pangalawang batch sa aking fried pork. Ayan. So, balikan po natin after 5 minutes. Ayan po, saglit na lamang po ay atin na pong haunin ang pangalawang batch. Ayan na po ang ating pangalawang batch ng ating pork fried or fried pork. Sorry po. So, tingnan po natin. So, pwede na po nating haunin. Kunin ko lamang po yung ating screen. Ayan po. So, kukuhanin na po natin ang pangalawang batch. Ayan po. Ayan po. Napakasarap po. Tamang-tama lamang po sa luto. Ayan. Ayan po. Ito po yung isa pang naiwan. So, kapag nag-ano po kayo, nagluto po kayo, nagprito po kayo, dahan-dahan lamang po. Dahil po mapaso po kayo. Dahil mainit po yung mantika, delikado po. So, ngayon po ay ilalagay na po natin ang pangatlong batch, yung 2 piraso pong naiwan. So, ilalagay na po natin. Yan po. Okay.
So, nailagay na po natin yung huling batch, yung dalawang pork chop po. So, 5 minutes ulit sa pag-fried po niyan. And then, after 5 minutes, balik rin natin. Then, lulutuin, ipiprito po ng 5 minutes po ulit. Yan po. So, yung pinakita ko po sa inyo kanina, yung pagbili ko po ng fruits, bakit po ang aga ko pong bumili? Ngayon po ay 29 pa lang po. Bumili na po ako. Bakit po? Kasi po, naisip ko kapag bibili po ako ng 31 po, ay napakarami na pong mga tao. So, ayaw ko pong maraming tao habang bumibili po ako. Dahil syempre po, sa panahon ngayon, meron pa pong virus, meron pa pong COVID. Kaya maaga po akong namili para iwas po sa maraming taong mamimili po sa 31. Kaya po meron na po akong biniling mga fruits. So ayan po. Ay, malsik po. So ayan po ang ating huling batch ng ating fried pork. So, ito po yung pangalawang batch natin. Ayan po ang pangalawang batch natin. Ayan po. Ayan. So, ilalagay na po natin ito dito sa plato. Ayan. Ilagay na po natin dito. Lagay po natin sa ating table. So, ayan na po ang ating naluto. Ayan po. Yung ating fried pork. Medyo madilim po. Ayan po ang ating fried pork. So, antayin po natin yung 5 minutes. Yung huling batch po ay ating baliktarin po after 5 minutes. 5 minutes na po. Baliktarin na po natin. Ayan. Ayan po. So, 5 minutes po ulit. At after 5 minutes po ay tapos na tayo sa pagluluto at pwede na tayong kumain. So, last na lang po ito. Hinaan po natin dahil medyo mainit na po yung mantika. Madali lamang po siyang Ayan po. So, antayin natin yung 5 minutes. So, insaktong 8 po ay kakain na po kami. Dahil po ay, ngayon po ay 4 minutes to 8 o'clock ng gabi. So, antayin po natin. 4 minutes na lang po ay luto na ang ating uulamin para po sa gabing ito.
Ang aking mga niluluto po ay para lamang po sa pampamilya po, sa aking mag-anak. Okay, kunin na po natin. Kaunin na po natin ang ating huling batch po. Patayin na po natin ang apoy. So, patuloyin po muna natin sa ating screen. Lagay po natin dito. At dadalhin po natin doon sa ating lagyanan. Wow! Napakasarap po! Tingnan nyo na lang. Natatakam na ako at siguro po kayo po ay natatakam na rin. Ayan po. So, ilalagay na po natin dito sa lagyanan. Yung isa pa po. So, ayan na po. At, meron po tayong twist. Ayan. May apple sa gitna. Okay. Ayan na po ang ating fried pork with apple twist. Ayan na po ang ating fried pork. O, diba po? Ayan. So, ready na po ang aming hapunan. Kain na po! Kain-kain na po tayo. Maraming salamat po sa panonood and God bless always.